Mga kapatid, marami nagtatanong about sa mga spiritual na kakayahan. Mga nararanasan nila, katulad na lang ng pagbabasa ng tawas, panghuhula, pagbiyag sa mga espiritu at pagtatawag sa mga espiritu. Mga pangkukulam, panggagayuma. Maraming rason kung bakit gusto nilang matuto ng mga ganitong bagay. Isa na rin sa mga dahilan, ang kultura natin mga Pilipino. Hilig tayo sa mga kababalaghan, mga hiwaga, mahika, at yung iba gusto talagang matuto ng ganito para sa mga pangsariling intensyon. Pero paano nga ba talaga ang spiritual na pananampalataya? Alam nyo, base sa mga naranasan ko at mga natuklasan ko at panunubok at pag-aaral ko sa mga ganitong bagay, nalaman ko at alam nyo na ang spiritual na pananampalataya o spiritual na panggagamot ay authority ng isang espiritu. Pero sino nga ba yung nagbibigay ng authority na espiritu na sinasabi? Lahat tayo ay binigyan ng free will. Malaya tayong pumili ng tama at mali. Malaya tayong pumili ng masama at mabuti. Tungkol sa spiritual na panggagamot, iba't ibang diskarte yan. Iba't ibang paniniwala. Nga ba talagang pinaka-main reason kung bakit marami nag-aaral ng mga ganito? Kasi lang naman sinasabi nila eh. Gusto nilang makatulong sa kapwa, gusto nilang makatulong sa tao sa pamamagitan ng espiritu na panggagamot. Pero ito napakasarap naman pakinggan na gusto nating gumawa ng kabutihan. Pero para saan nga ba ang paggawa natin ng kabutihan? Alam natin, karamihan sa ating mga faith healer, tinatawag na gabay, mga medalyon, at ang pinakadahilan ng pagiging faith healer nila, spiritual na kakayahan, sa narito yung kasikatan, karangyaan, kapangyarihan. Napakasarap naman talaga sa pakiramdam na marinig o maramdaman natin na tumatalo tayo o nagpapalayas tayo ng mga dyablo, tumatalo tayo ng mga mangkukulam. Pero ito yung nakakatakot. Ano nga ba yung naging bunga nito sa Panginoong Jesucristo? Isipin natin nakikilala ba tayo ng Panginoong Jesucristo sa ginagawa natin mga himala? Ito yung nakakatakot na part sa mga ginawa natin pagpapalaya sa dyablo at pagtalo sa mga mangkukulam. Yung hindi tayo kilalanin ng Panginoong Jesucristo sa mga ginagawa natin himala o mga ginagawa natin spiritual na kakayahan. Sabi nga sa Deuteronomy 18 verse 10 to 12, huwag makakasumpong sa iyo ng sino man nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae, o nanguhula, o nagmamasid ng mga pamahiin, o engkantador, o manggagaway, o engkantador ng mga ahas, o nakikipagsanggunian sa mga masasamang espiritu, o mahiko, o sumasangguni sa mga patay, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon. At dahil sa mga karumal-dumal na ito, ay pinalalayas niya sila ng Panginoong mong Diyos sa harap mo. Paalala lang guys, tungkol ito sa mga nag-i-spiritual, nag-aaral ng mga spiritual na kakayahan, gustong maging faith healer, gustong kumalaban, pumasok sa mga gantong larangan. Lahat ng mga katangian ng healer, antingero, nagtatawas, nanguhula, kapag pinasok mo ito at ginawa mong source of income to, tabag natin ang utos ng Diyos. Pero ito pag-aralan natin, nakikilala ba talaga tayo ng Panginoong Jesucristo sa mga ginagawa natin himala? Sino ba talaga yung nagbibigay sa atin ng authority? Isa ba talagang espiritu o ang Panginoong Jesucristo? Tandaan nyo, hindi lahat ng spiritual ay galing sa Diyos o galing sa Panginoon. Ang iba, galing kay Satanas o mga kampon niya. Sabi nga sa Mateo 7, verse 22-23, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami ay nagpapahayag ng mensahe mula sa Diyos? Nagpapalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa iyong pangalan. Ngunit sinasabi ko sa kanila, hindi ko kayo kilala o nakilala. Lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng mga kasamaan.
Ito guys ito mga kapatid, ito dito pa lang mga kapatid, basahin nyo ulit yung verse na ito. Yung verse na ito, basahin nyo ulit. Yung salita na araw ng paghuhukom. Yung mga nagpapalayas ng demonyo at gumawa ng himala. Marami ang umapila sa Panginoon sa araw ng paghuhukom. Ito sa propesiya pa lang na nakasulat sa Biblia. Isa sa mga propesiya na ang gumagawa ng himala espiritual ay hindi kinilala ng Panginoon Jesucristo. Kaya mga kapatid, huwag tayo magpabilib, masilaw o piliin mga bagay na gawa ng espiritual na wala naman talaga sa Biblia o sa utos ng Panginoon. Nakakatakot, diba? Pwede ka magpalayas, magpagaling, pero kung hindi si Jesucristo ang sentro nito, hindi ka kikilalanin ng Panginoon. Sabi nga sa Galatia 5, verse 19-21, hindi may kakaila ang mga hilig ng laman. Hilig ng laman to pakikiapid, kahalayan, at kalaswaan. Pagsampa sa Diyos-Diyosan, hilig din pala ng laman to. Pangkukulam, ito rin, isa rin, hilig din pala ng laman to. Pagkapuot sa isa't isa, ito na nangyayari sa mga manggagamot. Nag-aaway-away sila sa mga kanya-kanya nilang paniniwala, kakayahan. Mga pag-aaway, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito, muli ko kayong binabalaan. Ibig sabihin, talagang paulit-ulit na ginagawa to. Ibig sabihin, lagi tayong binabalaan ng Panginoon. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi ng kaharian ng Diyos. Diba? Nakakatakot. Kaya sa mga nakakarinig nito na manggagamot, na alam nyo naman na pinipera nyo ang kakayahan nyo, mag-isip-isip tayo. Kung akala natin nakakagawa tayo ng kabutihan, hindi para tayo kikilalanin ng Panginoon. Hindi ko kayo pinipigilan na manggamot, pero sana naman, di ba, gawin natin to sa naaayon sa Biblia, na naaayon sa Panginoon. Huwag natin pasukan ng salapi. Di ba, tignan nyo, kasama pa rin pala sa hilig ng laman yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yung mga pagkukulam na yan. Sana maliwanag sa atin ito. At sana maliwanag to sa mga nag-aaral pa lang na gustong pasukin yung mga gantong larangan. Manampalataya na lang tayo sa Panginoon para hindi tayo table ng mga gantong pangungulam. Tsaka ano nga ba talaga ang tunay na paggawa ng kabutihan? Hindi sa pagtalo sa demonyo na susukot to. Ang tunay na spiritual na kabutihan ay pananampalataya o pananalangin sa Panginoong Jesucristo. Pagsunod sa Panginoon, pagsunod sa Biblia, hindi sa mga naririnig o nakikita lang o nalalaman natin sa kultura natin mga Pilipino. Ito paalala lang sa mga nag-aaral nito at mga meron ng spiritual na kakayahan. Hindi natin to talaga kakayahan na nasa atin na talaga. Pag ginamit natin to para sa pangsariling kayamanan, kasikatan, pangyarihan, tingnan nyo isa tayo sa mga hindi kikilalanin ng Panginoon pagdating ng pag-uukol. Sabi nga sa Santiago, verse 4-6, ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagkumbaba. Ano yung mga pamantayan para malaman kung galing sa Diyos talaga ang mga ito? Ito yung dapat itanong natin sa sarili natin bago tayo manggamot o bago tayo pumasok sa spiritual ng mga gawain. Binabalik ba natin lahat ang papuri sa Panginoong Jesucristo? O sa atin lang ba napupunta to? May bayad ba? May money involved ba sa ginagawa natin? Libre ba gaya ng Panginoong Jesucristo? Sabi nga ng Panginoong Jesucristo, tinanggap natin na walang bayad. Kaya ibibigay din natin na walang bayad. Ito pa, isa pang paraan para malaman na natin na galing ito sa Panginoong Diyos. May mga medalyong ba tayong pinakikilala na proteksyon, mga gabay,
O pinapakilala ba natin na magbasa sila ng Biblia? Tuturuan natin silang manalangin ng tama? At pinapakilala ba natin ang Panginoong Jesucristo? Tsaka, nagbabago ba yung tao sa puso nila? O baka gumaling lang sila, okay na, proud na tayo sa sarili natin kasi napagaling natin sila. Pero yung mga pinagaling natin, malayo pa rin sa Diyos. Sa atin ang puntos nun kasi tayo yung pumasok sa mga gantong larangan sa pag-i-spiritual. Mga kapatid sa pananampalataya, maganda ang hangarin natin para tumulong. Pero sana tandaan natin to. Kung hindi siya yung sentro ng mga ginagawa natin, kung hindi siya yung pinupuri, kung hindi Biblia ang basihan ng ating pananampalataya o ating spiritual na panggagamot, baka sa huli sabihan niya tayo na hindi niya tayo kilala. Ang tunay na kapangyarihan ay pag-ibig. Ang tunay na tagumpay ay yung tao ay makakilala sa Panginoong Jesucristo. Hindi yung gumaling lang siya sa sakit, kapag pagaling na tayo, nakilala na tayo ng Panginoon. Hindi yung nakagawa tayo ng mga himala, kaya nakilala tayo ng Panginoon. Ito, tandaan nyo, yan nag-aaral o tumutuklas ng spiritual na kakayahan. Sana pakinggan nyo to. Takot tayo o matakot kayo na hindi tayo makilala ng Panginoong Jesucristo. Sa pagdating ng paghuhukom, tandaan, pag pinasok natin itong mga gantong kakayahan, obligado tayo. Isang malaking obligasyon ang kinukuha natin dahil pinapasok natin ang pananampalataya o pagpapakilala sa Panginoong Jesucristo. Tsaka ano nga ba talaga yung trabaho ng mga gantong spiritual na kakayahan? Nalalais lang natin yung mga diablo na yan. Tinatalo natin yung mga mangkukulam. Tsaka dapat tayo yung nag-iisang tagapakinig ng problema ng isang tao. Tsaka dapat tayong magbigay ng pag-asa sa mga tao. Tsaka dapat maging ugali natin na taga-konekta sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, sa Diyos Ama. Yung magbibigay ng payo, ng spiritual na payo. Kung tayo, mga tao, ay kumakain para lumakas, kailangan din natin pakainin ng ating mga espiritu para maging malakas. Ang mga espiritu natin, kailangan natin pakainin ng pananampalataya. At hindi tayo dapat umasa sa mga kung ano-anong proteksyon na binibigay sa atin o binibenta. Basta nating maligaw. Sana maintindihan niyo lahat ng ito.